Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Morning po sa bawat isa. Good morning din po sa atin pong mga panauhin. Ganon din po sa atin pong mga tagapanood sa baba at sa atin pong YouTube channel. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos sa umagang ito, ay inaanyahan ko po muli na ang bawat isa ay manalangin. Aming dakilang Diyos, lumalapit kami sa inyong harapan ngayon sa umagang ito. Nawa ang aming mga pagsambang awitan, Panginoon, ay naghatid ng kaluguran at karangalan sa inyong pangalan. Nawa ang mga naghandog na mga labi at puso ng mga awit na ito ay galing talaga sa pinakamalalim na layunin at kalooban na purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Patuloy, Panginoong Diyos, na mangusap kayo sa amin at ngayon naman kami ang inyong pagpalain sa pamamagitan ng kapahayagan ng inyong mga salita. Turuan niyo kami, Panginoong Diyos, at tulungan niyo kami, pangunahan kami ng inyong banal na spirito sa oras na ito. At nawa ang bawat isa ay maghatid ng kaluguran at karangalan sa inyong pangalan. Patuloy na kayo ang magbantay sa aming mga puso at isipan, at walang anumang mga sagabal o hadlang ang siyang gumulo sa amin sa oras na ito. Kayo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang maitaas, kayo lamang ang siyang dakilain, kayo lamang, Panginoon, ang siyang luwalhatiin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Noong nakaraan pong linggo po, ating pong napakinggan ang mensahe ukol po sa tema patungkol sa control sa atin pong mga buhay. Napakaraming mahalagang aral at leksyon na nagmumula po sa aklat ng Ecclesiastes. Galing po sa isang marunong na tao, isang matalinong tao, at sa isang taong marami na rin pong naranasan sa kanyang buhay. Na kilala o na unawaan po niya at itinuro din po niya na maraming bagay sa ating buhay ay wala po sa atin pong kontrol. At walang kabuluhan sa isang banda na subukan at panghimasukan na kontrolin ang lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Pinapaalala ng matalinong tao na marahil hindi natin kontrolado ang maraming bagay, ang Diyos natin na siyang may likha, na siyang bumuo at siyang patuloy na nagpapanatili, ang siyang may hawak ng lahat ng bagay. At ang Diyos nating ito na atin pong kinikilala, sinasamba at niluluwalhati, ang siyang nagpasya, ang siyang nagtakda ng oras, panahon at lugar sa lahat ng bagay. Pati na rin ang pagtatapos ng mga ito. Wala po tayong magagawa sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating abilidad, pero sa pamamagitan po ng Diyos, maaari nating gawin ang mga bagay na pinakamabuti, ang mga bagay para po sa Kanyang kapurihan. Kaya nga, ngayong umagang ito, ang mensahe natin ay may himig pa rin po ng ideya galing po dito sa nakaraang mensahe. Maraming bagay ang hindi po natin kontrolado, ngunit meron po tayong mga bagay din na pwede nating kontrolin. At pwede nating pagpasyahan, pangunahan at gamitin para po sa kapurihan ng ating Panginoon. Ang sentro ng mensahe natin ngayon ay nakatuon sa biyaya o sa kagandahang loob at habag ng ating pong Panginoon. Ito ang mga bagay po na nagdulot ng buhay at kaligtasan sa ating mga mananampalataya. You could call it generally the love of God. Yun na po yun. Yun na po siguro yung pinakatumpak at pinakakumpleto. Pero kung gusto mong suriin o di kaya himayin ang pag-ibig na ito, hindi po pwedeng lumagpas ang pangungusap ng hindi natin nababanggit ang biyaya o yung kagandahang loob o yung grace and yun pong habag ng Diyos, which is yun pong kanyang mercy. They are the defining attributes of God's love. Pero higit sa lahat, ang mahalaga po dito, they have been communicable since the beginning of creation. Tayo na nilikha ng Diyos ay may kapasidad po sa pag-ibig na ito. Ito yung isa sa mga katangian na binigay ng Diyos sa atin na nagmula po sa Kanya. Upang tayo po ay may kakayahan, may abilidad na mahalin din ang Diyos at mahalin din ang atin pong kapwa. Kaya naman ang tutukuyin po natin sa oras na ito ay may kinalaman po sa pagsasagawa ng kahabagan sa atin pong kapwa.
Isang gawain po na maaaring hindi na po siguro masyadong kinikilala ng sanlibutan. Kung meron man pong kinikilalang uri nito, ang sanlibutan, hindi din po ito ang uri ng habag na pinapakilala po ng Diyos o ng kanyang salita. Diyan po magaling ang tao, diyan po magaling ang mundo, ang baluktutin at baguhin ang anyo ng mga mabubuting bagay hanggang sa hindi mo na po ito makilala. No? Bakit? Kasi makikita naman po natin ang simpleng kaugaliang umiiral sa mundo. No? Tinuturuan tayo na dapat tayong gumanti, dapat tayong maghimagsik, dapat tayong bumawi, no? Sa mga taong nakagawa ng masama, mga taong hindi natin nagugustuhan, sa mga taong sa ano pa mang dahilan ay may hindi po tayo pagkakaunawaan po, ano? At ang anumang uri ng habag, at least yung biblical na mercy, kung tawagan po natin, ay nakikita po ito bilang isang kahinaan, bilang isang walang kabuluhang bagay. No? Because showing mercy allows others to take advantage of you. So why would you do it? No? It is a weakness para gawin mo ito sa iyong kapwa, sa ibang tao. No? But the question for us then remains, have we been neglecting mercy? Baka naman tayong mga anak ng Diyos ang siyang nakakalimot o ito ay, kumbaga, hindi po nabibigyan ng nararapat na pansin. Alam nga natin na ang Diyos ay mahabagin. No? Kasi kung hindi na lamang dahil sa habag ng Diyos, sino man sa atin ay wala pong kakayahang makalapit po sa Kanya, dumulog sa Kanya. At mas lalo pa sa usapin ng kaligtasan, wala po talagang maliligtas kung hindi dahil sa habag ng atin pong Panginoon. Kaya't atin pong tutukan ngayong umaga ang kahalagahan po nito sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya. Ang pamagat ng atin pong mensahe is that of embodying God's mercy. No? Hindi lamang isang teorya na dapat pong pag-aralan, kundi isang bagay, isang praktikal na aksyon na dapat pong makita sa atin pong mga buhay. Let us make manifest the mercy that we have received from God and let it be felt for others in this world as well. No? Ngayon, tignan po natin ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Number 1, mercy as revealed in the Scriptures. Unang-una, dapat nating makita ang kahalagahan nito dahil nga po kung hindi natin ito bibigyan ng karampatang pansin. No? Biblically, mercy is plainly doing good motivated by love. No? Sa isang banda, kaya minsan napakahirap pong matutukan ang ibig sabihin po ng mga salitang ito kasi napakarami po ng kanilang mga similarities sa isa't isa. No? Pag sinabi mo ang grace or kagandahang loob, pag sinabi mong habag or mercy, pag sinabi mong love, pag sinabi mong compassion, kapag sinabi mong loving kindness, totoo lang at hindi naman po talaga sa isang bandang masama na mag-blur ito sa atin pong isip. Parang hindi ba pare-parehas lang yun? Sa isang banda ay totoo po. No? Hindi naman po natin maipagkakaila ang pagkakapare-parehas ng mga bagay na ito. Ito'y kabutihan, kabaitan, isang bagay na nagbubunga galing po sa malalim na pag-ibig. Pag-ibig, una sa lahat, na nanggaling po sa atin pong Diyos. But mercy usually is focused on the withholdment of judgment. Usually kapag binasa po natin ito sa Biblia, lagi po itong konektado sa ideya ng parusa at ang pagpipigil nito. The idea is dapat kang parusahan pero hindi ito tinuloy. No? Usually, that is the closest idea or the most definite idea that we have for mercy. Pero again, wala pong masama idugtong o ikabit ang lahat ng mga uri na ito na may kinalaman po sa pag-ibig. Nandyan po ang habag, nandyan po ang kawaan, nandyan po ang kabutihan, ang kagandahang loob, ang kabaitan, at ang paghahanap ng kabutihan para po sa iba. No? Mercy has to do with mercy has to do with not receiving what you should receive. Yung dapat pong matanggap mo, pero hindi ito nangyari.
No? And we understand this simply or basically because we have all received mercy. Alam natin ang itsura, ang uri nito, ang anyo nito dahil tayo mismo ay nakaranas po nito. Letter A. God has shown us great mercy. No? Kaya nga itong bagay na ito dapat pong nauunawaan po natin kung tayo ay tunay na nakaranas po ng kaligtasan ng Panginoon. Kasi naranasan mo na ito. Pinaranas na ito ng Panginoon sa iyo. No? We have seen mercy, we understand mercy, and that is why we can demonstrate mercy as well, because God showed us first what mercy truly is. Hindi po ito inimbento ng tao, hindi po ito likhang isip lamang po natin, at dahil lamang po sa galing o talino natin, kaya ito namuo. Hindi po. Ito po ay galing sa Diyos. Galing po sa puso at kagandahang loob ng Diyos. Ang sabi po ng Efeso, Kabanata 2, 4-5, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. No? Sabi po ni Apostol Pablo na nagsasalita po dito, God was and is and always will be rich in mercy. Sa kanyang dakilang pag-ibig, tayong mga patay sa ating kasalanan ay ginawang buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. No? In the meaning of mercy itself, supposes that no one of us deserves any mercy. Again, wala pong sino man sa atin ang karapat-dapat po dito. Built-in po siya sa ibig sabihin ng ideya. Kasi if you deserve mercy, hindi na siya mercy kung ganon. It's something na hindi ko na alam anong tawag po sa kanya. No? Kung ito'y karapat-dapat sa iyo, hindi na siya habag. Iba na ang tawag sa kanya kung ganon. Kaya siya tinatawag na habag kasi hindi ka naman talaga karapat-dapat tumanggap ng bagay na ito. Again, the ideas of judgment, no, sa mas mababaw bago dumating yung judgment, is yung righteousness and justice. No? Tayo, mismo tayong mga tao, ay naghahanap ng hustisya. Tama po ba? Nahanap natin ng hustisya sa maraming lugar, sa maraming paraan. Kaya tayo nalulungkot, kaya tayo nagagalit dahil po sa kawalan ng hustisya. And this is what is seen here. No? The righteousness and holiness of God. Kanina lang po, inawit po natin, napakagandang awit, himno ng kabanalan ng Diyos. The holiest of holies ang Panginoon. But because of that same holiness, no, tayo na mga hindi po makalapit sa Diyos dahil sa ating kasalanan ay talagang paparusahan. The holiness of God demands this. The righteousness of God requires it. No? Siyang mga mabubuting bagay galing sa Diyos, ang siyang mga bagay din pong magpaparusa po sa atin. No? No one is righteous, everyone is guilty of sin against the Most High God. Yun po yung konteksto ng verse 4 and 5 na binasa natin kanina. Kasi dahil po sa mga naunang talata sa talatang 1 hanggang 3. Basahin po natin, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. God does not show His wrath just for no reason. Hindi po napupuot ang Diyos ng wala pong dahilan. Kung napupuot ang Diyos, kung nagagalit ang Diyos, you can rest assured na meron pong magandang dahilan kung bakit po ganoon. At dito, piniliwanag kung bakit nga po ganoon. Dahil sa ating kasalanan. The only verdict in this case is guilty. No? Guilty po tayo sa courtroom po ng Panginoon. And because of righteousness, He will punish the wicked. Ang tanong,
Nararapat bang pakitaan ng kabutihan ang mga masasama? Hindi. Hindi. Kung nararapat lamang po ang atin pong pag-uusapan, hindi po. Ang nararapat sa mga masasama ay parusahan. That's the point. No? But do the wicked need mercy? They do. No? Kaya natin kinailangan ng habag ng Diyos kasi kung hindi nga dahil sa habag ng Diyos, wala na po tayong pag-uusapan. Lahat tayo ay paparusahan, lahat tayo ay mamamatay, lahat tayo ay magdurusa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. No? That's it. The end. Wala na pong epilogue po 'yon. The end na po 'yon. No? Pero dumating ang habag dahil sa pag-ibig ng Diyos, no? Naligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, no? At ito ang nagbago sa ating buhay. We have been shown great mercy, no? And the only way you would be able to understand mercy in your life is if kung kinikilala mo, kung nauunawaan mo na ikaw ay malubhang makasalanan talaga sa harap ng Diyos. You will never appreciate the goodness of God if you do not understand or acknowledge the evilness of your heart. The more you acknowledge that sin, the more you would see kung gaano pong kadakila ang pinakita ng Diyos na pag-ibig sa atin. Ito ang nasa puso ni Apostol Pablo nang sabihin niya ang kanyang mga salita sa unang Timoteo, Kabanata 1, 15-16. Ang sabi niya, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus ang kanyang di masukat na pag-ibig sa akin at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Objectively speaking, we know for real that Paul is not the most sinful or the most evil person in the world. Objectively speaking. Mas marami pa pong dumating, mas marami pa pong nauna at nahuli kay Pablo na mas dehamak, mas masama pa po at mas masahol pa po sa kanya. But that is the point of self-realization. Dahil nang dumating ito sa kanyang kaunawaan, nakita ni Apostol Pablo, katulad kung paano natin dapat nakita din ang ating sarili na napakasama. No, sa paraang pag-amin sa atin pong mga kasalanan sa Diyos, yan at yan ang darating pong pakiramdam sa atin. No? Once you acknowledge your sin, feeling mo nga, pakiramdam mo nga na ikaw na ang pinakamasama sa buong mundo. No? Bakit po? Kasi yun yung realization na dumarating po sa atin. For Paul, yes, may mas masama po sa kanya, pero again, sinabi ko na po ito sa ibang pagkakataon, marami po sa ating kasamaan, hindi po siguro aabot pa rin po sa kasamaan na ginawa ni Apostol Pablo bago po siya nakakilala sa Panginoon. No? Siya ay isang Pariseo na kinontra ang mga mananampalataya. Pinuksa at pinersecute po niya ang early church. Marami pong mga Kristiyano ang nakulong at paniguradong namatay dahil po sa kanyang gawain. No? So hindi naman din po natin pinapababaw ang kanyang buhay at ang kanyang karanasan. Pero ang punto, ito po ang kanyang naranasan. Ito ang dumating sa kanya. And the more that we see our sin, the more we see the holiness of God, the more we see His mercy and His grace in our life. And the more, konektado po lahat, the more we are able to worship Him and to glorify Him. No? Connected po yan lahat. Kaya pag may problema ka po sa dulo, sa pamumuhay bilang Kristiyano, ang dapat mo pong laging balikan ay yung pong tamang kaunawaan. Naunawaan mo na ba talaga ang ginawa ng Diyos para sa iyo? No? We have been shown great mercy, kaya at karugtong po nun, letter B, we are commanded now to show mercy as well. No? Mercy is not something mercy has something to do with not deserving
something but not given. No? Sorry po, medyo nakakalito po. Ang karapat-dapat namang parusa sa iyo na hindi na ipinataw o ibinigay sa iyo. No? Kaya naman kung ipinakita ito ng Diyos sa atin, pinapahiwatig ng salita ng Diyos, pinapaliwanag ng salita ng Diyos na tayo rin naman ay maging mahabagin sa iba. Sabi nga po sa Lucas Kabanata 6:36, maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama, ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang napaka simpleng kaunawaan dito, na pinapahiwatig ng salita ng ating pong Panginoong Hesus, na tinutukoy niya ang mga kausap niya bilang mga anak ng Diyos. No? Kaya nga tinutukoy niya ang pagtulad sa Ama. Sinong Ama? Hindi po si Abraham. No? Hindi po si Jacob, kundi ang Panginoon. Ang Panginoon nating Diyos na tinatawag na ating Ama. No? Pinaliwanag pa po nito ng lubusan ni Apostol Pablo sa Efeso Kabanata 5, 1-2. Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. No? Pinapahiwatig ng pangungusap ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya dapat maging katulad ng kanilang Ama. Tayo ay kanyang mga minamahal na anak, and therein lies the connection. Dahil ang mga anak, saan mang lugar, saan mang panahon, ay lagi pong tumutulad sa kanilang mga magulang. Sa mundong ito, it's always for better and for worse. No? Sa mabuti, pati na rin sa masama. Sa kanilang sinasabi, sa kanilang ginagawa, pati na rin sa kanilang mga kinahihiligan at mga bagay na inaayawan. No? Pati na rin sa kanilang mga libangan. Tinitignan ng mga anak ang kanilang mga magulang bilang mga role model. Maraming mga anak sa kanilang mababang kaisipan ay gustong maging katulad ng kanilang mga magulang. In this world, sad to say, no parent is perfect. At marami pa nga sa mundong ito ay pawang masasamang tao pa. No? But children imitate even them. Kaya nga kahit ang mga kasamaan nila ay ginagaya ng kanilang mga anak. No? Ngayon, sinasabi ng Apostol Pablo, ngayon kayo ay mga anak na ng Panginoon, anak na ng Diyos. No? Tinatawag o tumatawag kayo sa Diyos bilang iyong Ama. No? At kayo bilang kanyang mga anak, dapat ang layunin ninyo ay maging katulad niya. No? At ano nga ang mga tutularan po natin sa Diyos? Yung mga communicable attributes po niya. Hindi yung mga bagay na para lamang po sa Diyos. No? Di naman natin kayang maging all-powerful or all-knowing or ever-present. Hindi po yun ang tinutukoy po dito. Wala pong taong may kakayahang tumulad sa ganong bagay na galing po sa Diyos. But what are the communicable attributes of God? His love, His kindness, His holiness, His righteousness. Ito ang mga katangian na maaari nating tularan galing po sa Kanya. Kasama na po ang ating tema ng kahabagan. No? Sa isang banda, hindi po ito optional. Hindi po ito suggestion lamang. Maging katulad kayo ng inyong Ama. No? It is a commandment of God. No? Una itong ibinigay, tandaan ang kasaysayan po o pagkakasunod-sunod ng mga bagay-bagay. Una itong ibinigay bilang tipanan sa bansang Israel. No? And for the most part, overall, Israel had failed. Where Israel failed, Jesus Christ succeeded. No? Kaya nga siya ang naging katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ilalim ng pamamahala ni Kristo, tayo ay nasa bagong tipan na. Under a new covenant, the center of it all, which is Jesus Christ. No? Kaya sa bagong ugnayang ito, kung saan kahit tayong mga hintil ay maaari ng tawaging anak ng Diyos, tayo ngayon kasama na po dito sa utos na ito.
Ang isang paalala nga po ay huwag tayong mahulog sa patibong na kinalagyan ng mga Pariseo. No? Marami pong mga example sila na atin pong dapat pakinggan at para po ito huwag tularan. No? Yung example nila para po ating iwasan. Sabi po sa Mateo 23, sabi ng ating Panginoong Hesus mismo, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng naaani ninyong yerbabuena, ruda, linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaan gawin ang mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani. No? Ang galing po kasi ng mga Pariseo sa ganitong bagay. May inuutos ang Diyos, no? At very smartly, very deceptively, gagamitin nilang panakip ng butas ng kanilang mga pagsuway sa Diyos ay ang ibang utos din ng Diyos, no? Kaya sila po ang masasabi nga po natin at least in the New Testament, sila po yung magagaling pong maghanap ng loophole, no? Sa mas mababaw na paraan, pag nakausap mo siguro ang Pariseo at meron kang kaalaman kahit konti makikita mong mga pilosopo sila sa literal, no? Magaling silang mamilosopo ng sinasabi ng salita ng Diyos. 'Di ba? At dito ang punto, lahat naman 'yan ay galing po sa Diyos yung utos na ito Pero ang ginagawa nila, sinusunod nila yung isa at ginagamit ito bilang panakip para hindi nila sundin ang iba. At yan po yung nabasa po natin dito, no? Kinakaligtaan nilang isagawa ang mas mahalagang turo ng kautusan, katarungan, pagkahabag at katapatan. No? Wala pong mali sa ginagawa nila, ang ibigay ang ikasampung bahagi, no? Pero magaling nga po silang mandaya, no? At yon ay huwag nating kahulugan din po, no? Because that also happens to us, no? When we do something or when we do one thing to compensate for another thing, no? In our Christian life, hindi po dapat, no? Gawin po natin lahat ng pinapagawa ng Diyos, wag po tayong mamili lamang ng gusto natin, no? At pag yung pinili lamang natin ang ginagawa natin, sasabihin natin, ginagawa ko naman yung kalooban ng Panginoon, and yet marami kang kinaliligtaan. That's the trap. That's the deception. That is the lie na pinapamuhay po ng mga Pariseo na hindi po kahit kailan nagbigay kaluguran sa Panginoon. No? Ganun na lamang kahalaga ang habag sa atin. Nagkaroon tayo ng pagkakataong maligtas dahil lamang sa habag ng Diyos. Kundi dahil dito, ligaw po tayo. Tayo'y karapat-dapat parusahan, pero sa kabila nito, tayo'y napagkalobang buhay na walang hanggan. No? Mahalaga po ba ang habag? Sobrang halaga po nito, at least for us. No? So ngayon, kailangan naman din po nating ipakita, ipahayag, iparamdam ito sa iba. Who are we to withhold that same mercy from others? No? Ito ngayon po natin yung pangalawa, the intent of mercy. No? Tayong mga pinakitaan ng habag, ang siya dapat din magpakita ng parehas na habag sa iba. No? Magpakita tayo ng habag sa kapwa natin tao, hindi lamang po sa mga mananampalataya, pero sa kanila rin na mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos. Hindi lang sa kanila na mga mabubuti at mababait o mga marunong magpasalamat, pero kahit din sa kanila na mga masasama, no? At hindi marunong magpasalamat. Kung totoosin, di naman dapat ito mahirap sa atin dahil lahat naman tayo ay nanggaling po sa iisang kalalagayan. Lahat naman talaga tayo ay pawang masama, pawang makasalanan, pawang ingrato sa harapan ng Diyos. No? Meron lang sa ating mga nakakita na, nakasulyap na ng biyaya ng Diyos. Mapalad na po tayo sa kalagayan nating ito. Huwag nating kaligtaan ang iba pa. No? Ano po kung ganon ang atin pong aksyon po dito? Letter A is the daily trouble of people. Gaya ng mga nakaraang mensahe po, no? We know the reality of life in this world. Napakarami pong problema at suliranin
araw-araw. Magmula sa araw ng iyong kapanganakan hanggang sa araw na lisanin mo ang mundong ito. Napakarami pong problema. No? There are many troubles of the world: poverty, sickness, hunger, nakedness, sadness, desolation. No? Naangkop dahil neto lang, no? Sabi ko nga po, maaliwalas na ang panahon ngayon. Ilang araw lang nakalipas, napakatindi po ng pag-ulan at pagbagyo, lalo na po sa ibang parte ng atin pong bansa. No? And these people, all of us, no? Pare-parehas lamang naman po tayong mga tao, pare-parehas po tayong nasasaktan, pare-parehas po tayong nabibigyang kalungkutan ng mga bagay na hindi po natin inaasahan o ninanais. No? Ngayon, sa usaping ito, ang ilang kahirapan ay produkto ng sarili nating gagagawan. No? Some problems or troubles are derived from our own choices, our own sin, no? Our own desires. No? Pero marami naman ding iba na dumaranas po ng hirap, hindi naman direktang related sa kanilang sariling pagpili. No? Wala naman po sigurong tao o bata na gustong isilang o ipanganak sa isang broken family. No? Wala naman po sigurong asawa, lalaki man o babae, ang gustong palakihin ang kanyang anak ng nag-iisa lamang siya. No? Wala naman po siguro sino mang normal at maayos ang pag-iisip na tao ang gustong makita ang kanilang mga mahal sa buhay na naghihirap ng walang kabuluhan. But every day this is happening. This is life. No? People need mercy, they need kindness, they need compassion even though they do not realize it. No? And that's the key idea. God put us here to show them His mercy through us. Nandito tayo para ipahayag ang kahabagan ng Diyos. No? Habag ito ng Diyos na dumadaloy po sa pamamagitan po natin. No? Kaya nga pasok po dito kahit ang mga taong wala pa pong pagkakilala sa Diyos. No? Sabi po sa Mateo, Kabanata 5:16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. No? Pero hindi lamang sa kanila, kundi lalo pa sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid sa pamamagitan ni Kristo. Sabi din po sa unang Juan, Kabanata 3:17-18, kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Kasama po dito ang pagtulong, lalo na po doon sa mga nahihirapan, those who are helpless, those who are defenseless, those who are in need. Sabi po ng Kawikaan po, 31:8-9, ipagtanggol mo ang karapatan ng mga taong kahabag-habag na hindi maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Humatol ka ng walang kinikilingan at ipagtanggol ang karapatan ng mga mahihirap at nangangailangan. No? Kaya nga po, lalo po sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, sa bagong tipan, pati sa paalala po, malapit na malapit po sa puso ng Panginoon ang mga dukha at mga balo. Bakit po? Lalo na po in the Old Testament po, na-mention na po ito sa ibang pagkakataon po, na in society, at least during that time, during that culture, sa ganong uri ng buhay po, sila na po ang pinakakawawa. Ang mga dukha, mga ulila, at ang mga balo. Bakit po? Usually sila po ay mga walang karapatan. Kaya pag sila po ay nag-iisa na po sa buhay, kawawang-kawawa po sila. Wala po silang matatakbuhan. No? Kaya gano'n na lamang ang utos ng Panginoon. Marami po siyang ibinaba na mga kautusan sa lumang tipan, para sila ay abutin, tulungan at pangalagaan. Pinaalala ito ni Santiago sa Bagong Tipan, Santiago Kabanatang 1, 27. Ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan
ng mundong ito. No? Makikita natin kahit po sa ministry ng atin pong Panginoong Hesus, kung gaanong karaming mga may sakit ang kanyang pinagaling, kung gaanong karaming tao ang kanyang tinulungan sa kanilang mga pinagdadaan ng mga suliranin. He had compassion for so many, and we are to do the same. No? Hindi ka po mauubusan. Kung tutuusin, mas mahihirapan ka pong maubusan kaysa maghanap ng dahilan para po mahabag sa ibang tao. Hindi ka po mauubusan ng dahilan sa usaping ito. At meron pa pong mas higit po doon, which is letter B, the spiritual condition of sinfulness. At ito ang mas malala, mas malumha. Madali pong makita ang mga pisikal na problema sa sanlibutan ito. No? Pero mas merong nag-e-exist na mas matindi at mas matimbang na problema kumpara sa mga pisikal niyang mga suliranin. At ito po ay nasa larangang espiritual. No? Sa kanyang buhay dito sa lupa, maaaring ang tao ipanganak sa kahirapan o sa karangyaan. Maaari siyang ipanganak sa isang mapagmahal na tahanan o sa isang dysfunctional na family. No? Pero sa espiritual na larangan at kalagayan, lahat ng tao ay pantay-pantay sa ganong paraan. We are all equal because of our spiritual condition of sinfulness. Sabi nga po sa awit 51 verse 5, ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang kahit noong ipinaglilihi pa lang ako. No? Bago pa po ipanganak, isilang ang sino mang tao, sabi po ng salmista, sabi po ni Haring David, makasalanan na po siya. Wala pong tunay na inosente. No? In the very nature of the word innocence. Siguro inosente ang sanggol sa kanyang mga kasalanang gagawin o ginawa. Wala pa naman siyang ginagawang masama pagkasilang niya. Pero the condition of sinfulness, that natural condition of man, is within us. Nasa atin na po yun bago pa po tayo ipanganak. We are all born in sin, grow up in sin, become doers of sin, and will eventually, ultimately die because of our sins. No? At sinasabi po ng Biblia na tayo po ay responsable para po sa ating mga sariling buhay. Tayo po ay paparusahan ayon po sa ating kasalanan. Sabi po sa Roma, Kabanata 2:4-5, o baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatwirang paghatol ng Diyos. No? Kaya sa galit at puot ng Diyos, wala sa katwiran. Lahat po yan ay nararapat po talaga. Huh? But again, we have already heard earlier, God has shown us His great mercy. Makasalanan tayo, totoo. Masama tayo, totoo. Kaya nga pinaranas ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang katubusan para sa ating mga makasalanan. Gaya ng nabanggit po dito sa talatang 4 po, pinakita na po ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kahabagan, ang kanyang kaawaan. Tapos na po. It has already been revealed. No? God's act of mercy is already finished. Ang kailangan na lang pong gawin ng tao ay tanggapin po ito. No? At tayo po ay nasa bahagi ng prosesong ito. Ano po ang papel nating mga mananampalataya? Tayo po ang inatasan na ipahiwatig ang mensaheng ito sa maraming tao. We are to bring the good news of the gospel to all people. No? At ang mabuting balita ng Diyos, ang siyang paraan para ang tao ay maligtas. Wala na pong ibang paraan. No? Kaya nga nakakatawa at nakalulungkot. No? Yung mga taong nakarinig na ng ebanghelyo ni Kristo, pero sa huling araw ay sisigaw ng habag at kawaan. Wala, tapos na po, dumating na po.
Ayan na po. No? The gospel is here. The way to be saved is revealed. Wala na pong ibang kahabagang darating. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Roma 1:16 po, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. 'Di ba? Kaya marami po ang magugulat. Lagi po natin yan nababanggit. Marami po ang magugulat. Marami po ang magugulantang sa huling araw. No? Sisigaw sila ng kaawaan, sa Diyos. At kung pwede lang, kung magsasalita lang ang Diyos katulad ng isang ordinaryong tao tulad natin, siguro kung magiging sarcastic siya, sasabihin niya, anong pinagsasabi mo? Nauna ko nang pinarating ang kawaan. Nauna ko nang pinarating ang kahabagan. Ayan na. Pinadala ko ang aking anak na si Jesus para inyong maging katubusan at kaligtasan. No? Wala na pong darating na iba pa, liban sa binigay na ng Panginoon. No? So makita po natin ang mahalagang linya ng pagbabalanse sa atin pong pagpapakita ng kagandahang loob sa kapwa po natin. We have to both consider the physical and the spiritual dahil parehas po silang realidad na nararanasan at nangyayari po ngayon. Hindi natin pwedeng pagtuunan lamang ng pansin ang physical. Because again, ang prinsipyo po ay kahit ano pa pong gawin mo para tulungan ang physical na kalagayan ng tao, kung mapapahamak din naman ang kanyang kaluluwa, para saan pa ang lahat ng bagay? No? Ganon din naman din pwede na puro espiritual lamang, yung katulad ng sinabi ni Apostol Juan sa kanyang liham. Kaya mong ipanalangin ang kapatid mo, ngunit yung kanyang immediate na pangangailangan ay hindi naman natutugunan. Lalabas na tayo po ay paimbabaw lamang. Ayaw din naman natin mangyari po yun. So we strive for that balance. Tanawin mo yung mga obvious na problema ng pisikal na buhay. Pero wag mong kaligtaan ang mas malalim na problema, lalo na sa mga hindi pa po mananampalataya, ang kanilang problemang espiritual na dapat pong lutasin. No? Kaya nga't ang perpektong halimbawa ay si Kristo. Parehas niya pong binigyang pansin ang mga bagay na ito. Nagturo siya at nagpahayag siya ukol sa kaharian ng Diyos, ngunit tinulungan din niya ang maraming tao sa kanilang mga pangangailangan. No? Panghuli po, number 3, the labor of mercy. No? Makita po natin ang dalawang halimbawa na napakahalaga at napakaganda para po maging gabay po natin sa atin pong paggawa nito, sa atin pong pagsunod sa utos ng Diyos na ito. Meron pong dalawa pong kilalang talinhaga na magagamit po natin para po dito sa layunin pong ito. No? Unang bahagi po, letter A, we should or let us help those who are in need. At ang talinhagang napakaganda para po dito ay matatagpuan po sa Lucas, Kabanata 10, 30 hanggang 37. Basahin po natin. Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula Jerusalem papuntang Jericho. Hinarangan siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. No? Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay at napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Heto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang inyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik." At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya,
tugon ng abogado. Kahit sinabi sa kanya ni Jesus, sige, ganoon din ang inyong gawin. No? The Good Samaritan, the context here is that the lawyer, nung abogado na kume-question kay Jesus, ay gusto again paikutin at lagyan ng patibong si Jesus sa pagtatanong niya, sino ba ang aking kapwa? No? Gusto kasi nilang hulihin si Jesus at ang punto ng kanilang pagtatanong ay para po mabigyang justification ng kanilang hypocrisy or yung kanilang, sa mas mababaw po, yung kanilang pagtatangi. No? Sila po kasing mga matataas, mga nagtuturo ng kautusan, mga pariseo at ito isang abogado. No? Mahilig po silang magtangi, namimili po sila ng ginagawan po nila ng mabuti at tinutulungan. No? Kaya sa pamamagitan ng isang talinhaga, binaliktad ni Jesus yung kwento at pangungusap kung saan yung mga second-class citizen, mga kinamumuhian ng maraming Hudyo, ang mga Samaritano ang lumabas na bida sa kwento. No? Piling-pili po ang bawat salita ng ating Panginoong Hesus. Hindi po aksidente o pagkakataon lamang na ginamit niya sa kwento ay isang saserdote, no? At saka pangalawa po ay Levita. Parehas pong mga malalaki ang katungkulan sa templo ng Diyos, magmula pa sa lumang tipan. No? Matatawa ka nga po, napakaliit na bagay, mapapansin nyo, kahit sa huling sagot ng abogado, hindi niya maibanggit, hindi niya po masabi yung salitang Samaritano. Ang kaya lang niyang sabihin, yung taong tumulong sa kanya. No? Sino yung nagpakita ng pagiging tunay na kapwa? Ang sagot ay yung Samaritano, ang kaya lang niyang sabihin, di yung tumulong. Ganon pong katindi ang kanilang pride at pagtatangi. Kasi ang leksyon, napakasimple po. No, ang Good Samaritan, the parable of the Good Samaritan is one of the parables na kahit po sa atin tinuturo po natin sa Sunday School, kahit po sa mga bata, no? Kasi napakasimple lang po ng lesson ng atin pong Panginoon, no? Ang pagtulong, wala pong pagtatangi, wala pong pag-aatubili, wala pong anumang ibang motibo kundi para lamang po magpakita ng kabutihan, no? Makita po natin sa kwento ang biktima, wala naman po siyang plano, hindi naman po niya hinangad na mangyari ito sa kanya, pero nangyari ito sa kanya. No? Nilagpasan siya ng 2 lingkod ng Diyos, no? Pero sila ay hindi nagpakita ng habag sa biktima. We assume na yung biktima ay isang Hudyo din po. No? At in the most unlikely turn of events, ay Samaritan came along and showed him mercy and goodness. No? Ang sabi nga ni Jesus sa dulo, ganoon din ang inyong gawin. Go and do likewise as the Samaritan had done for his neighbor. No? Mercy is love in action. Madali pong maawa. Or mas magandang sabihin, madali pong makaramdam ng awa. Lalo na po sa panahon ngayon kung saan babad na babad, saturated na po tayo sa pamamagitan ng internet, social media, kahit po telebisyon, no? At media. Madali pong maawa. Ay, nakakaawa naman sila. Anong ulam mo? Alam mo yun, ang dali lang po parang ang babaw lang po niya. No? At sometimes, sa hindi naman natin gustong dahilan, sa hindi naman natin ginugustong paraan, tayo mismo nagiging mababaw na lang po sa atin ang bagay na ito. Again, because of sa atin pong kinalalagyang panahon po sa panahong ito. Kaya nga't kailangan po nating mag-effort na baguhin ito, na sumalungat doon sa nakasanayan lang ng atin pong laman, ng atin pong makamundong kaisipan. No? Dahil ang tunay na habag ay meron pong aksyon na ginagawa. No? At kasama po dito ang pagiging praktikal. Di man po natin kayang abutin ang lahat ng tao sa lahat nilang suliranin at problema. No? Pero kaya nating umabot pa rin ang mga tao. Gaya ng nabanggit na talinhaga, pwede nating abutin sino? Ang atin pong neighbor. Ang atin pong kapwa. Pag neighbor, tin-translate mo ng literal, di ba? Ginagamit po nating salita sa Tagalog dyan ay kapitbahay. We will always have neighbors in our lives.
lagi tayong merong kapwa na maaari pong abutin. Hindi man natin maabot lahat, hindi man natin maabot ang lahat din ng kanilang pangangailangan, meron pa rin po tayong pwedeng gawin. No? Katulad nung mabuting Samaritano, maging handa po tayo maging tunay na kapwa sa iba. Sino man po ito. Mananampalataya man o hindi. Karapat-dapat man o hindi. Ganun po kasi ang habag galing po sa Diyos. At isang mas maganda pa pong bagay, letter B, no? Let us forgive as God has forgiven us. No? At ito naman po yung ikalawang talinhaga sa aklat po ng Mateo, Kabanata 18, 23 hanggang 35. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyong-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, inutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa, bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na ilang daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Lumod ito at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman iyon, kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. No? The parable of the unforgiving servant. Alam na po natin ito at napakasimple lang din ng kwento pong ipinapahayag nito. Ang isang taong may utang sa hari, hindi po makapagbayad. And again, ang napakahalagang detalye po sa kwento po is of the amount, the difference in the amount of debt. Ang lingkod na masama na may pagkakautang ng ang accurate na accurate na detail po dito sa Biblia ay 10,000 talents, no? Yung translated nating magandang balita Biblia, tinranslate na po hanggang sa pera po natin 10,000 talents to be exact. Yung utang ng unang alipin sa hari. No? Pero siya ay pinatawad. Ang hiningi niya ay habag na habaan yung oras o panahon ng pagbabayad. Yun yung hiningi niya. Pero ang binigay sa kanya ay kapatawaran. Sinabi ng hari, hindi mo na kailangan magbayad, pinalaya na siya. And then dumating, nakatagpo niya paglabas ng opisina ng kwarto ng hari, nakatagpo niya ang kapwa niya, lingkod lang din, na may utang po sa kanya na 100 denarius. 10,000 talents, 100 denarius or denari. No? Now, again, to appreciate yun pong yung language na ginamit po ng atin pong Panginoon, ang isang talento ay katumbas daw po, no? Ayon sa mga nagbihasa ng kasaysayan po, ang isang talento ay katumbas daw po ng 20 taon ng sahod ng isang tao. 20 years, 1 talent. At ang utang nitong aliping ito ay 10,000 talento. Ayoko na pong i-multiply, pero napakalaki po ng bilang na iyon. Magkano naman po ang denari? Ang isang denarius ay 1 araw ng sahod. At ang utang ng kapwa niya lingkod ay 100 lamang.
Kahit isang talento lamang ang utang nung unang alipin, hamak na napakalaki po nito kumpara dun sa utang ng pangalawang lingkod. And yung irony na pinapahiwatig ng atin pong Panginoon ay kitang-kita. Ang lupit nga naman talaga. Ikaw na pinalaya at pinatawad sa napakalaking utang. No, kahit nga kinuha na lahat ng kanyang ari-arian, kahit na inalipin na siya, kaya po naalipin ng tao sa panahong ito dahil sa utang, dahil sa hindi pagbabayad. Kahit na kunin siya, kunin ang asawa niya, kunin ang mga anak niya bilang mga alipin, how would you be able to pay 10,000 talents worth of money? Imposible po. Baka hanggang sa apo niya o sa apo niya sa tuhod, hindi pa rin po yun bayad. And then, ikaw, pinatawad siya. Inatawad ka. Pero ikaw na mayroong pagkakautang sa iyo ang iba na napakababang halaga lang naman, hindi niya pinatawad. Nakita po natin ang dulo po nito. Ang galit ng hari, and again, hindi naman po mahirap makita, tumatayong hari sa kwento, ay pinapahiwatig dito ay ang Panginoon. At yan po yung paliwanag sa dulo, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. No? And it is true. Again, it is accurate dahil yung pinatawad sa atin ng Diyos, yung kasalanan po natin ay hindi po talaga kayang sukatin kung tutuusin. We cannot measure it using numbers. No? It is innumerable, immeasurable po ito. Ano ba ang mga pagkakautang sa atin ng mga tao dito sa lupa? Nothing can compare to our debt to God. And that is the lesson being given. Tayo ay nakatanggap ng kapatawaran, kaya tayo ay pinapaalalahanan, inuutusan na magpatawad din naman po sa iba. No? Binayaran ito mismo ng ating Panginoong Hesus, tayo ay kanyang pinalaya. Tinanggap natin ang bagay na hindi tayo karapat-dapat naman talagang tumanggap. Mahirap pong magpatawad, hindi po natin sinasabing madali po ito. No? And of course, mas madali po sigurong magpatawad, well, depende sa tao. No? Masasabi ng iba na mas madaling magpatawad kung pera, or sasabihin ng iba, mas mahirap magpatawad kung pera. No? Pero hindi lahat ng pagpapatawad ay nakabatay lang po sa pera kasi. Minsan may mga tampuhan, may mga sama tayo ng loob, may mga galit po tayo na hindi po nakukuha sa halaga ng pera kasi. Hindi po siya madali, pero siya ay nararapat. Hindi po siya madali, pero siya ay dapat pong gawin. Wala po tayong choice sa bagay na ito. Ito po ay galing mismo sa Diyos na may kasama pong babala. May kasama pong warning po ito. No? We have to learn to forgive one another. No? It is the command of God. We have to learn to bear with one another. Tiisin natin ang isa't isa. Ano ba ang hindi tiniis ng Diyos sa atin? No? Ibinigay ng Diyos ang lahat para sa atin. At ang pwede na lang nating gawin ay ipakita ito sa pamamagitan din po ng atin pong pamumuhay. No? Kaya nga ang paalala, kung ikaw mismo hindi mo kayang magpatawad, nakakatakot po yun. Kasi ang question po doon kung ikaw ba mismo ay nakatanggap na ng kapatawaran galing sa Diyos. No? Isang bagay na gusto ko pong idagdag dito ay ang lagi pong palaisipan, lalo na po sa panahon po natin ngayon, ay paano po tayo makakaiwas sa abuso. No? Hayaan na lang ba nating tayo ay matake advantage ng iba? Yun nga po yung problema ng sanlibutan kung bakit niya ayaw magpakita ng habag. No? Kasi pag nagpakita ka ng habag, aabusuhin lang yan ng ibang tao. At sa isang banda, meron pong katotohanan sa ganitong sentimiento, sa ganitong kaisipan. Dahil nga, kung tinutukoy natin ang mundong ito na napakasama, marami pong mga masasamang tao na narito, na nandito lamang po para po mag-take advantage ng kanilang kapwa. No? Well, ang isa sa mga simpleng sagot po sa usapin o sa pagtatanong po na ito is that we can never truly 100% avoid any deception or abuse.
sa ating pakay, sa ating layunin na abutin at tulungan ng iba, there will be that margin. Meron pong plus-minus na margin na pwede kang maloko at pwede kang madaya. And kumbaga sa usapin po ng planning or risk, tanggapin mo na yung risk na iyon. Mas mabuting tanggapin yung merong risk, no, na madaya ka or maloko ka, kaysa yung sa kakasigurado mo ay hindi mo na nasunod yung utos ng atin pong Panginoon. Pero bago pa kasi dumating sa puntong iyon, pwede po nating gamitin din ang lahat ng ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Gamitin po natin ang wasto ang discernment. Gamitin natin ang wasto ang wisdom na galing po sa Panginoon. No? Pwede nating gamitin ang mga kasangkapang ito na pinagkaloob ng Diyos para makaiwas po tayo sa napakababaw na pang-aabuso ng iba. There will always be liars, there will always be deceivers in the world, but that should not hinder us from helping those who truly are in need. Diba? Andali po kasing pakinggan ng mabuting Samaritano, no? E paano sa panahon po natin yung tulisan yung biktima, no? Ibig pong sabihin sa panahon po natin ngayon, marami pong magpapanggap na biktima, pero sa totoo lang sila pala yung magnanakaw. Kunwari sila yung nakahandusay sa kalsada, nung nilapitan mo, ikaw pala yung hinold up. Pero ganon talaga, that's the risk na sinasabi ko po, no? Kaysa naman lahat na lang na nakita mong nakahandusay sa kalsada ay lagpasan mo, gaya nung saserdote at libita. Wala ka na pong natulungan kung ganon. No? Meron sa atin mga dati nang naloko, dati nang nadaya, gusto lang naman nating tumulong, nadaya tayo, nalaman nating niloko lang pala tayo, at nandun po yung binhi ng pagiging manhid sa ating puso. Sa susunod, pag may hingi ng tulong sa akin, bahala sila, hindi ko na sila tutulungan. That's understandable bilang tao. Pero kaya't kailangan nating labanan yun. Kasi paano nga kung kaharap na natin yung kailangan talaga ng tulong, pero puros ka naman pagdududa at pagdadalawang isip sa Kanya na lumagpas na ang pagkakataon para siya ay abutin. There will always be the risk. But we can minimize that risk using wisdom, using discernment. Alam mo yun, gamitin lang po natin yung ating common sense kung minsan para po mas maigi po nating magamit ang atin pong resources. Yun pa pong isa. Sa espiritual na larangan, wala po tayong problema. Hindi po tayo nauubos dyan kasi ang dala-dala po natin ay ang mabuting balita ng Diyos. No? Kung ibaliwala ng kaharap mo, ano ngayon sa'yo? Wala namang, literal, walang nawala sa'yo. At nasunod mo pa rin ang kalooban ng Diyos. Pero sa usaping pisikal, meron tayong limitasyon. Hindi po unlimited ang atin pong resources. And ang aral na papasok po dyan sa susunod ay ang pagiging mabuting katiwala naman din po. Kaya't dapat tayong maging matalino sa paggamit natin ng mga ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Marami pong babala sa bagong tipan ukol sa huwag pakainin ang mga tamad, huwag pakainin ang mga hindi nagtatrabaho. May sinabi kahit ang apostol na si Pablo ukol sa mga nag-iisa na lang sa buhay, kung sinong dapat tulungan ng iglesia at iba pa. No? Mahalagang mabanggit po ito dahil po yan po yung labanan. No? Meron po tayong mga sariling disposisyon, meron po tayong mga sariling karanasan, at there will always be that risk. No? Kaya nga sinabi din ng ating Panginoong Hesus, diba, sa isang banda, no? Kaya nga mas mabuti pag may nangutang sa'yo, at okay naman sa'yo yun, wag mo nang pautangin, bigay mo na lang. Kasi pag binigay mo, wala ka na pong hinihintay na babalik pa sa'yo. No? Pero again, that's up to you. That's up to the moving of the Holy Spirit in your life. No? Let us be wise in showing kindness and mercy to others. Hindi dahil nagtatangi tayo, hindi dahil hinuhusgahan natin sila, kundi dahil iniingatan lamang din natin ang mga kaloob ng Diyos sa atin. No?
Ito ang dapat po nating gawin, ang maging mahabagin at maawain, ipakita natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa atin pong buhay. Ilang mga talata po bago po tayo magtapos, galing po sa Lucas Kabanata 6:32. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. We have to be better. We have to be greater. We have to be like Christ. Sabi din po sa Ephesians 4:32, sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Para po sa ating pagtatapos, mga kapatid, muli po ang lagi po nating tatandaan, una sa lahat, pinakitaan tayo ng matinding habag ng atin pong Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos ngayon, tayo din dapat ay mahabag sa atin pong kapwa. Abutin natin sila sa kanilang kondisyon, parehas sa pisikal at espiritual. Pakitaan po natin sila ng parehas na pag-ibig na pinakita ng Panginoong Hesus sa atin pong lahat. Ang tao sa kanyang likas na kalagayan ay masama, hindi marunong magpasalamat at walang pakialam. Maraming tao hindi po nararapat pagkalooban ng habag, pero mas maraming tao ang nangangailangan pa rin po nito. Ipamuhay po natin ang habag ni Kristo. Ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos, no? At tandaan po natin ang pinakamabigat na na pagsubok ng habag po ay ang pagpapatawad. Kailangan nating matutunan gawin ito, no? Mahirap po itong gawin pero pwede po itong matutunan. We have to learn to forgive as God has forgiven us. Malaki ang pagpapatawad na iginawad ng Diyos sa atin, kaya dapat din tayong matutong magpatawad sa iba. Uulitin ko po yung galing po sa Luke 6:36 kanina, be merciful even as your Father is merciful. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Sa ating pong pagtatapos ngayon, inaanyahan ko na po ang bawat isa na tumayo po at tayo po ay magtapos sa panalangin. Aming mahabaging Diyos, muli nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoong Diyos. Kayo na siyang nagpakita ng inyong pag-ibig, ng inyong kaawaan at ng inyong habag sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat kami at kinikilala namin ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. Hindi kami karapat-dapat tumanggap ng alinman sa mga bagay na ito, ngunit sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo ay naranasan namin ang mga biyayang ito. At ngayon sa umagang ito, pinapaalalahanan kami ng inyong mga aral, ng inyong mga salita na ipahayag din namin ang mga katangiang ito sa pamamagitan ng amin pong pamumuhay dito sa lupa bilang inyong mga anak. Patuloy, Panginoong Diyos, na kumilos ka sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Baguhin niyo ang mga manhid at matitigas naming mga puso, Panginoon, upang matuto kaming sumunod at magsagawa ng inyong kalooban. Huwag kaming magtangi gaya ng ginagawa ng iba. Huwag kaming maging matigas gaya ng marami sa mundo, kundi ipamuhay namin, Panginoon, ang kahabagan na nakita namin sa inyo. Patnubayan niyo kami, Panginoon, at patuloy niyo kaming samahan sa papasok na linggong ito at ingatan niyo po ang bawat isa. Higit sa lahat, ang bawat isa sa amin makapaghatid ng kaluguran at karangalan sa inyong pangalan, nasan man kami, anuman ang ginagawa namin. Sa inyo, Panginoong Diyos, ang lahat ng kapurihan at ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na pasasalamat. Tanggapin po natin ang bendisyon. Pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan niya kayo at subaybayan. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at tayo'y magbatian sa bawat isa.